Kindly, tayo po sama-sama mo ng manalangin upang maunawaan po natin ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Manalangin po tayong lahat, mga minamahal. Po dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon, kami pinagpupuri, nagpapasalamat. Mahal Panginoon, sa dakilang pribileyo na pinagkalubos sa amin, muli mo kami pinagkatipon-tipon upang sama-sama ka namin sambahin, purihin at paglingkuran. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, malapit sa dakilang kagalakan para sa amin. Maramdaman na yung banal na presensya, mahal Panginoon. At sa mga salita, malapan lang sa mo pong mga salita mo, mahal Panginoon. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa akin, bibig saga ng akin, wala po akong magagawa. Buksan mo mga puso, mga pangunawa ng bawat isa sa amin. Higit sa lahat, tulungan mo po kaming masunod ang mga banal na salita mo na aming napapakinggan malapan sa banal na gawain ito. Sumaamin po kayo, dakilang Diyos, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Everybody shout, praise the Lord! Purin pong ating dakilang Diyos, maminamahal, at habang inianda po natin talata natin, Lucas 11:24, 32, maminamahal, Lucas 17, talatang 32. Habang inianda po natin ang talatang yan, ako po ay nagpapaabot po ng taus-pusong pagbati sa lahat. Talatang ating mga minamahal, makapatiran kasama po natin yun. At nagpapaabot po tayo ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila para sa ating dakilang Diyos. Patuloy po nating inaalala ang di malilimutang aral natin, beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at nagpapaabot po tayo ng pagbati sa mga minamahal, mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga madunggang ng ating beloved pastor, at sa ating mga minamahal mga kapatiran sa lugar na ito, sa ating mga minamahal manggagawa, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po na abot po ng ating banal na gawain, at sa ating mga beloved preachers, ating mga workers, sa ating mga beloved instrumentalists, beloved choir members, tayo po'y nagpapaabot ng taus-pusong pagbati. Purin pong ating dakilang Diyos. Kindly, maminamal, buksan po natin ang ating pambungad na talata. Napakalakas echo. Lakas sa echo. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 17, ang talata po ay 32. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Amen. Amen. Mga minamahal, ang ating paksa ay pamagatan po nating three things to remember. Tatlong bagay na dapat po natin laging alalahanin. Three things to remember. Dito po, mga minamahal, sa banal na kasulatan, kaya binibigyan po tayo, mga minamahal, ng mga warnings, ng mga babala, para hindi po umabot sa atin, mga minamahal, yung kapamakan. Sa lahat ng mga naglingkod sa Diyos, mga minamahal, sa lahat ng mga mananampalataya, tandaan niyo po, mga minamahal, sa lahat ng mga mananampalataya na naglingkod sa Diyos, mula noon hanggang ngayon, wala nang pinakamapalad sa lahat ng mga palad, kundi tayong mga Kristiyano ngayon sa ating henerasyon. Amen? Bakit, mga minamahal? Bakit wala nang pinakamapalad na mga mananampalataya? Mula nung nagkaroon ng mga Kristiyano from generation to generation, wala nang pinagpala sa lahat ng mga anak ng Diyos, kundi ang mga Kristiyano sa ngayon. Amen. Bakit, mga minamahal? Unang-una, ang mga Kristiyano noon, mga minamahal, wala silang basihan. Wala silang kukunang halimbawa kung paano paglilingkuran ang Diyos, mga minamahal. Talagang
Sila ang gumagawa ng paraan para mapalugdan nila ang ating dakilang Diyos. Wala silang gayahan, wala silang Biblia, mga minamahal. Wala silang pwedeng tularan kung paano magiging kalugod-lugod sa Diyos. Pero sabi nga ng banal na kasulatan, sila po'y kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Samantalang tayo, pwede po natin silang tularan. Pwede natin silang gayahin. Nasa Hebrews chapter 11, verse 34, up to 38, nakasulat lahat yan. Ang mga ipinakitang halimbawa ng mga Kristiyano noon, paano tayo magiging masigasig, paano tayo, mga minamahal, magiging karapat-dapat sa Diyos. Pangalawa, mga minamahal na napakapalad, na sinabi ko, bakit napakapalad natin, sa atin magaganap ang rapture. Napakarami pong nagangad, mga minamahal, na sila'y makasama sa second coming of Christ. Kaya nga masisigasig silang maglingkod. Mamatay, mabuhay para sila sa Diyos, mga minamahal, pero hindi naganap sa kanila ang second coming. Hindi nangyari sa kanila ang ikalawang pagparito ng mahal na Panginoon, pero sa atin, sa panahon natin ngayon, tiyak magaganap ang second coming of Christ. Sa panahon natin magaganap ang ikalawang pagparito ng ating mahal na Panginoon, hindi na tayo makaranas ng kamatayan. Sabi ng Biblia, in a twinkling of an eye, in a moment, tayo babaguhin at magiging katawan, katulad ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Glorified body, celestial body. Magkaroon tayo ng katawan na katulad ng ating mahal na Panginoong Kristo, katawan pandangit. Glorified body, hindi na namamatay, hindi na tumatanda. Kaya nga dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang una po nating dapat alalahanin patungkol sa ating paglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, remember Lot's wife. Yan po ang una nating dapat alalahanin. Alalahanin nyo ang asawa ni Lot. Alam nyo, ang asawa ni Lot, mga minamahal, napakalaki ng pribileyo niya na maligtas. Unang-una, mga minamahal, siya po'y asawa ng matuwid. Si Lot po ay matuwid. Napakasigasig niyang maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Asawa siya ng taong matuwid. Pangalawa, mga minamahal, siya po ay pinadala ng 2 anghel. Habang ginugunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, mga minamahal, nagpadala ng 2 anghel ang Diyos, mga minamahal, at sila'y kinaladkad paalis sa Sodom at Gomorrah. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na po magpapadala ng anghel. Talagang habang naglilingkod tayo ngayon, mga minamahal, ay magpakainit tayo, magpakamatapat sa paglilingkod sa Diyos dahil hindi na siya magpapadala ng anghel para iligtas ka, kundi sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Habang may pagkakataon, maglingkod ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Pangatlong privilege na binigay sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, binigyan siya ng babala. Binigyan siya ng babala. Kung mababasa nyo rito sa Genesis chapter 9 verse 17, talo natin ng 24 hanggang 26, binigyan siya ng babala ng Diyos, huwag lilingon. Pero sinabi nga ng banal na kasulatan, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit hindi binanggit yung pangalan ni Lot? Hindi siya ligtas. Alam nyo, sa banal na kasulatan, mga minamahal, kapag ikaw po ay ligtas, ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. At ang pangalan mo mababanggit sa Biblia. Tingnan nyo yung si Lazaro at saka yung taong mayaman. Binanggit yung pangalan ni Lazaro, pero wala ang pangalan ng taong mayaman. Hindi binanggit yung pangalan ng taong mayaman. Pero yung pangalan ni Lazaro, binanggit sa Biblia. Yung Lucas 16:19 to 31. Dito naman, binanggit yung pangalan ni Lot, pero yung asawa ni Lot, hindi binanggit yung pangalan.
Sabi, remember Lot's wife. May pangalan yung asawa ni Lot, pero hindi binanggit yung pangalan. Ibig sabihin, pag hindi binabanggit ang pangalan ng isang tao, wala ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Sabi na Exodus 32 verse 33, ang sino mang magkakasala ay aalisin ko ang pangalan sa aklat ng buhay. Kailangan, mga minamahal, panatilihin natin na ang ating pangalan ay manatili sa aklat ng buhay sapagkat kung tayo po'y magpapabaya, katulad ng ilang mga choir members, ilang mga mananampalataya na mainit, na naglingkod sa Diyos, binubura yung pangalan nila sa aklat ng buhay once na tumalikod ka sa paglilingkod. At ang sabi na Revelation 20 verse 14 up to 15, ang sinumang hindi masusumpungan ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ay walang pagsalang itatapon sa dagat-dagatang nagniningas na apoy. Kaya dito po makikita nyo, maminamahal, Genesis 19 verse 17 hanggang 20, talo ng 24 hanggang 26, mababasa po natin, mga minamahal, na ang asawa ni Lot ay hindi sinunod ang utos ng ating mahal na Panginoon. Binigyan siya ng babala, sabi ng Biblia, huwag lilingon. Pero sabi ng Biblia, lumingon ang asawa ni Lot. Kaya nga, remember Lot's wife. Alalahan ninyo, anong kasalanan niya? Lumingon. Basahin po natin. Genesis Kapitulo 19, talatang 17, talon ng 24 hanggang 26. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Pakiulit po ulit. Pakiulit yun, yung katagang yun. Genesis 19, talatang 17. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. 24, na magkagayon nagpaulan ang Panginoon sa Sodom at Gomorra ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Natapot ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Tignan nyo, maminamahal, bakit wala ang pangalan ng asawa ni Lot? Nilabag niyang utos ng Diyos. Pag hindi nakalagay ang pangalan mo sa aklat ng buhay, maminamahal, hindi po maitatala. Pag hindi ka ligtas, hindi maitatala ang pangalan mo sa aklat. Sabi ng Exodus 32 verse 33, ang sinumang magkasala ay buburahin ang kanilang pangalan sa aklat. Kaya nga, hindi binanggit ang pangalan ni Mrs. Lot, maminamahal, yung asawa ni Lot, sapagkat hindi siya ligtas. Wala ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Bakit? Sinabi sa kanya, huwag kang lilingon. Remember Lot's wife. Anong abilin? Sabi rito, nang mailabas na nila ay sinabi, itakas nyo ang inyong buhay at huwag kang lilingon o huminto man sa buong kapatagan. Alam nyo, maminamahal, sa ating mga mananampalataya, yan po'y babala din sa atin. Maraming mga Kristiyano ngayon, mga minamahal, lumilingon sila sa sanlibutan. Kaya may mga mananampalataya, maminamahal, na hindi nila maipagpalit ang kanilang pag-aaral, ang kanilang trabaho, ang kanilang negosyo, ang kanilang mga profession sa paglilingkod sa Diyos sapagkat nakatingin sila sa sanlibutan. Sabi ng unang 1, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 17, huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga nasa sanlibutan ay masamang pita ng laman, masamang pita ng mata, mga kapalaluan sa buhay, at ito'y hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan.
Ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pitan niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ang siyang mananahan magpakailanman. Amen. Tandaan nyo mga minamahal, sa sanlibutan, hindi tayo dito permanente. Kahit gaano ka kayaman dito, mga minamahal, kahit ikaw po'y si Bilyar, kahit ikaw po'y si Henry C., kahit ikaw po'y si Go Kong Wei, wala kang madadala ni Singkong Kusing. Sabi nga ni Alexander the Great, mga minamahal, pag ako'y idinala nyo sa aking libingan, lahat ng nakamkam kong kayamanan sa buong mundo, itapon nyo sa aking mga daraanan, abang ako'y dadalhin sa sementeryo, itapon nyo sa daanan, lahat ng nakamkam kong ginto, mga kayamanan, para makita ng lahat ng tao na hindi ako nakapagdala ng anumang kayamanan pagkamatay ko. At ang sabi niya, kung ako'y ililibing nyo, ilalabas niyo ang aking dalawang kamay para makita nila na hindi ako nakapagdala ni isang pirasong ginto o pilak sa aking kamay. Yan po ang sabi ni Alexander the Great, the young military genius. Ang pinakabata, imagine sa edad na 32, nasakop niya ang buong mundo. The greatest conqueror. Wala nang pinakabatang mananakop sa buong mundo, maminamahal, na dumaig kay Alexander the Great. Imagine sa 32 years old na edad niya, nasagop niya ang buong mundo. Pero ang pumatay sa kanya ay isang maliit na lamok. Biro mo, mga malalaking tao, tinalo niya sa digmaan. Ang tauhan niya katumbas ng 50. Isang tauhan ni Alexander the Great, katumbas ng 50 na soldier. Pero, pinatay lang si Alexander ng lamok. Ang pumatay sa kanya, isang lamok. Namatay siya sa dengue. Ay, ano yung kagat ng lamok? Malaria. Namatay sa malaria si Alexander the Great. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, maraming mga mananampalataya, ipinagpapalit ang paglilingkod sa Diyos sa propesyon. Pinagpapalit ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, sa mga bagay na material sa mundo. Hindi ko sinabing masama, mga minamahal, ang material, pero huwag niyong gawing primary, gawin niyong secondary. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag ipagpapalit mo, mga minamahal, ang kaligtasan mo sa material, number 1, galit sa iyo ang Diyos. Kailanman, hindi mo na mapapaamo ang Diyos. Ang tawag sa iyo ng Diyos, materialistic. Pagdating mo sa langit, hindi mo alam lahat ng bagay, naroroon na. Yung magkaroon ka ng maliit na tinutukoy sa Revelation chapter 21, verse 18 up to 21, yung mga mahalagang bato. Magkaroon ka lang dito, bilyonaryo ka na, magkaroon ka na ng ganito kalaki. Yung sardio, esmeralda, yung topasyo. Ganito lang kaliit, bilyonaryo ka na doon, dingding lang ng bahay mo. Dingding lang, pader lang yun ng bahay mo. Ang ginto doon, kalsada. Kalsada lang yun, tapakan lang ng paa mo, ginto. Pure gold. Tapos nagsisikap ka sa mga bagay na ito. Hindi masama, sabi ko sa inyo, hindi masama magsikap, pero huwag niyong gawing priority. Kasi kung gagawin nating priority, sabi ng Biblia, ang umiibig sa sanlibutan at sa mga bagay sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ang sanlibutan ay lumilipas, pati ang masamang pitan niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, unang-unang dapat nating alalahanin, sabi, remember Lot's wife. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Napakalaki ng pribileyo niyang maligtas. Siya'y mananampalataya. Siya'y asawa ng taong matuwid. Siya'y pamangkin ni Abraham. Siya'y pinadala ng 2 anghel
Nasa buhay natin ngayon, hindi natin naranasan yan. Padalang ka ng anghel para iligtas ka. Hindi natin naranasan na maging kamag-anak ni Abraham, maging pamangkin ni Abraham. Napakalaki ng pribileyo niya kaysa sa atin. Pero sinabi ng Biblia, paglingon, minamahal ng asawa ni Lot ay naging haliging asin. Napahamak. At wala ang pangalan niya sa aklat ng buhay, hindi binanggit yung pangalan niya. Sa madaling salita, hindi siya pupunta sa langit, doon siya sa dagat-dagatang apoy. Amen. Ang sabi ng Biblia, minamahal, kung matutungayan niyo po rito sa Revelation chapter 6, verse 15 up to 17. Mababasa niyo po, karamihang mga naiwan sa rapture, mga professional, mga hari, mga kapitan, mga professional, mga prinsipe. Puro may mga matas na kalagayan sa mundo kasi nga, pinagpalit nila yung paglilingkod sa Diyos. Ang sarap nga naman maging prinsipe, maging hari. Ang hari nung panahon na yun, presidente. Yan ang presidente. Ang unang mga tawag sa mga hari noon, ay mga presidente noon, hari, ngayon naging presidente. Pero makita nyo, sila ang kawawa, maminamahal, nung sila'y naiwan sa rapture. Sabi po rito, basahin natin ang Revelation, chapter 6, verse 15 up to 17. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanatang 6, ang talata po'y 15 hanggang 17. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok, at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami iyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan, at sa galit ng kordero. 17. Sapagat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo? Amen. 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 Kung mababasa nyo, maminamahal, yung mga nakasulat dito na mga naiwan sa rapture, mga matataas na tao, matataas na kalagayan sa lupa, sabi rito, hari. At ang mga hari sa lupa, mga prinsipe, mga bilyonaryo, maminamahal, katulad sa Saudi Arabia, mga prinsipe, mga tao dyan. Napakamamahal ng kanilang mga sasakyan, napakamamahal ng kanilang mga bahay, mga ginto, mga minamahal, meron pang hari sa Saudi Arabia, mga minamahal, yung kanyang bahay, mga minamahal, ay talagang tubog sa ginto. Mga chandelier niya, mga minamahal, purong ginto sa Saudi Arabia. Pero sabi rito, at ang mga hari, ang mga prinsipe, ang mga pangulong kapitan, ang mga mayayaman at ang mga makapangyarihang tao, maging mga alipin at bawat laya ay nagsipagtago sa yungib at ng mga bato sa mga bundok. At sinabi nila sa bundok, mahulog kayo sa amin, kami inyong itago sa muka noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Kapag ipinagpalit mo, maminamahal, sa material, ipinagpalit mo ang paglilingkod mo sa Diyos sa mataas na kalagayan, katulad ng mga ibang kapatiran, hindi na maglilingkod sa Diyos kasi gusto maging professional. Dito nga, hari na nga eh. Wala nang pinakamataas na antas sa lahat ng profession kundi maging presidente. Amen? Wala nang pinakamataas na antas na kalagayan, maminamahal, sa sanlibutan, kundi maging hari, maging prinsipe, o maging presidente ka ng Pilipinas. Pero sabi po rito, ang mga hari, natakot sila, naiwan sa rapture. Ang mga makapangyarihang lalaki, ang mga makapangyarihang tao, mga mayayaman, mga alipin at mga laya, maging ang mga kapitan at pangulong kapitan ay nagsipagtago sa yungib at sinasabi na mahulog kayo sa amin, mga bundok. Ibig sabihin, maminamahal, wala nang pinaka-importante sa lahat ng buhay ng dapat pag-ukulan ng pansin ng tao, kundi ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Tandaan nyo, mga minamahal, walang taong naglingkod sa Diyos na nagsisi sa huli.
Amen? Kaya nga inuulit-ulit ko yung testimonyo ko, mga minamahal. Bigyan mo dati, 1982, sumusweldo ko 3,000 kinsenas katapusan. Bali, kinsenas katapusan, 6,000, 3,000 tuwing kinsenas. Iniwan ko yun. Pagdating, maminamal naging worker ako, 5 piso. 5 piso ang blessing namin. Pero hindi ko inalintana yun. Nagpatuloy ko from 1984 up to the present. Pero ngayon, maminamahal, sinong mag-aakala na tayo po ay magkakaroon ng sasakyan, na tayo po ay magkakaroon ng mga pagpapala na galing sa ating dakilang Diyos. Yung mga kasabayan ko noon, hanggang ngayon, wala pa sarili sasakyan, yung mga kaklase ko noon nung sanlibutan ako. Hanggang ngayon, mahirap ang buhay nila, sa akin nangihingi. Oh, yun ang sinabi ng Biblia, maminamahal, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, remember Lot's wife. Alalahanin nyo ang asawa ni Lot. Kaya inuulit-ulit natin ang paksang ito sapagkat nakikita ko po, maminamahal, na marami ritong asawa ni Lot sa espiritual. Ibig sabihin, hindi nila gaanong binibigyan ng importansya ang paglilingkod sa Diyos. Biro mo, palayo na sila. Nasa labas na sila ng Sodom at Gomorrah, naalala ng asawa ni Lot, yung kanilang kayamanan sa mundo. Yung kayamanan nila sa Sodom at Gomorrah, yung kanyang magagandang ari-arian, yung kanilang maraming hayop, yung kanyang magandang kinabukasan doon sa Sodom at Gomorrah, kaya nga sa panginayang lumingon. Kaya maraming mga Kristiyanong hindi makadalo ng 3 times a week dahil nangihinayang sa sanlibutan. Alam niyo ba, sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 10, ang kainat na ng bunat ang mundo natin, wala pang lake of fire, wala pang dagat-dagatang apoy. Alam niyo po ba, ang dagat-dagatang apoy, itong mundo. Nakita niyo, nararamdaman niyo yung init. Kasi yung ozone layer, halos kalahati na ang butas ng mundo natin. Kaya grabe ang init ngayon. Ngayon, 42 yata ang degree centigrade natin, maminamahal, 42. Sa init. Sabi rito sa 2 Peter chapter 3 verse 10, itong mundo natin ang gagawing dagat-dagatang apoy. Ngayon, impyerno pa lang. Pag namatay ka, hindi ka naglingkod sa Diyos, impyerno ka. Tapos after 1,000 years, nandun ka sa impyerno, akala mo nakatakas ka na sa impyerno, itatapon pa sa dagat-dagatang apoy ang mga taong hindi naglingkod sa Diyos. Kaya hindi, basahin natin 2 Peter 3:10. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 10, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Nasang kalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay na malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. 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 Ito palang mundo, maminamahal, gagawing dagat-dagatang apoy. Pero marami mga Kristiyano, nandito sa mundo ang isip. Hindi makadalo ng 3 times a week, hindi makadalo hindi nila binibigyan ng importansya ang paglilingkod sa Diyos. Ginagawa lang palipas oras. Pag walang ginagawa sa bahay, pag medyo naiinip, o nga pala, Sunday ngayon, samba muna ako. Hindi nila ginagawang priority ang pagsamba. Hindi nila ginagawang priority ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos, iyan po ang sekreto ng lahat ng bagay. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag na lang sa iyo ng Diyos. Pag inuna mo ang ating mahal na Panginoon, pag inuna mo ang ating dakilang Diyos, meron ka pang buhay na walang hanggan. Ang isang malaking kamangmangan sa mga Kristiyano ngayon, yung ipinagpapalit niya ang paglilingkod sa Diyos sa sanlibutan. Amen? Ipagpapalit mo, ito nga yung nabasa natin, mga prinsipe, mga hari. Naiwan sila sa rapture, sabi ng Biblia, nagtago sila sa yungib at nananalangin pa sila na sila'y bagsakan ng malalaking bato para hindi sila maabutan ng parusa ng Diyos. Mas gusto pa nilang mabagsakan ng malalaking bato kaysa maabutan ng parusa ng Diyos. Naiwan sila sa rapture.
Mga sabi rito, ang mga hari sa lupa. Ano yung hari? Mga presidente yan. Mga hari sa Saudi Arabia, sa Middle East, hari ang tawag sa presidente. Iban man ang tawag sa dako ng Israel ay ang tawag doon ng ano nila, yung pinakamataas nila, yung ano, ang tawag doon yung pinakamataas sa Prime Minister. Yun ang mga tawag sa mga matataas na tao, Prime Minister, hari, presidente. Pero ito po, ito po mga tinutukoy dito, sabi ng Biblia, naiwan sa rapture. Sila ay nahandang parusa ng ating mahal na Panginoon, kaya mas gusto pa nila na mabagsakan ng napakaraming mga bato para mga minamahal mamatay na sila. Ngunit ayaw, mga minamahal, mas gusto nila na sila mabagsakan ng malaking bato kaysa maparusahan sila ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ang mundo natin lilipas. Hindi ko sinabing masama magtrabaho, maminamahal. Hindi ko sinabing masama, maminamahal, magkaroon ng profesyon. Ang sinasabi ko sa inyo, mas unahin nyo ang kaharian ng Diyos. Amen. Gawin nating priority ang paglilingkod sa Diyos kaysa mga bagay sa sanlibutan. Pangalawa, sabi ng Biblia, maminamahal, sabi, remember His marvelous works. Alalahanin nyo ang kanyang kagilagilas na magawa. Ito po ang mga bagay na dapat nating alalahanin sa paglilingkod sa Diyos. Basahin po natin Psalms 105 verse 5 at Psalms 111 verse 4. Dito po sa aklat ng mga awit, 105, ang talata po ay 5. Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Sa awit 111, ang talata po ay 9. Sa 9. 4, Brad, 4. 111, ang talata po ay 4. 4. Kanyang ginawa ang kanyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin ang Panginoon ay papagbiyaya at puspos ng kahabagan. Amen. 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 Kanyang ginawa ang kanyang mga kababalagang gawa upang alalahanin ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos sa kahabagan. Mga minamahal, kaya nakasulat sa banal na kasulatan lahat ng makapangyarihang gawa ng Diyos para maalala natin. Amen. Kaya ito'y sinulat, mga minamahal, at kaya ang mahal na Panginoon ay gumagawa ng himala sa buhay natin. Ang iba sa atin, mga minamahal, may karamdaman, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ang iba sa atin, masasagasaan na lang, iniligtas ng ating mahal na Panginoon. Ang iba sa atin, mga minamahal, ay nasa gipit na kalagayan, masusunog ang aklang bahay, pero hindi sila, mga minamahal, aklang bahay ay iniligtas ng mahal na Panginoon, hindi sila nasunog, mga minamahal, doon sa bahay na kanilang tinitiran. Bakit? Sapagkat naroon ang ating dakilang Diyos, kumikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, alalahanin nyo ang kanyang mga dakilang gawa. Alalahanin nyo, mga minamahal, upang sa panahon ng panghihina, sa panahon, mga minamahal, tayo po ay may karamdaman, sa panahon na tayo po ay nanlulupaypay sa ating pananampalataya, muling sisigla ang ating pananampalataya kapag naalala natin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Alam nyo, ang mga miracles na yan, maminamahal, hindi yan ginagawa ng Diyos para ikaw lang ang maligtas. Ang mga himala na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, maminamahal, upang ito po'y maging inspirasyon ng iba. Para ito'y maging kalakasan din po, katulad ng mga nangyari kay Moses, nangyari kay Joshua, lahat ng makapangyarihang ginawa ng Diyos sa buhay nila, isinulat sa banal na kasulatan para maging kalakasan natin ngayon.
Ganon din, kaya tayo pinag-imalaan ng Panginoon. Kaya tayo iniligtas ng Diyos. Kaya nakararanas po tayo ng mga dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon para maging kalakasan ng mga makakarinig ng ating mga patotoo. Kaya nga meron tayong testimony portion. Amen? Isa yan sa mga dapat nating isipin, dapat nating alalahanin. Sabi, remember His marvelous works. Alalahanin nyo ang kanyang mabubuting gawa. Sabi, alalahanin nyo ang kanyang kagilagilas na magawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalagan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Lagi nating alalahanin yan. Tignan nyo yung mga Kristiyanong hindi pinakikinggan ang patotoo, madaling mawala sa Diyos. Tignan nyo yung mga mananampalatayang kinalilimutan ang mga miracles na ginawa ng Diyos sa buhay nila. After 5 years, after 10 years, nakalimutan na nila na once upon a time, sila'y iniligtas ng Diyos sa karamdaman, sila'y iniligtas ng Diyos sa aksidente, once upon a time na sila'y nakaranas ng dakilang kapangyarihan ng Diyos, ngayon, nakalimutan na nila. Hindi ganun, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, alalahanin nyo. Kapag dumarating sa atin yung panghihina, pag dumarating sa atin panlulupaypay, pag iniisip mo kung paano ka kinabagan ng Panginoon, kung hindi ka nakakilala sa Diyos, nasaan ka na? Ano na magiging kalagayan mo? Kung iisipin mo yan, mga minamahal, babalik ang iyong katapatan, babalik ang iyong kainitan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi, alalahanin nyo. Pag dumarating yung panghihina, pag dumarating yung panlulupaypay, minsan, parang ayaw na nating dumalo, parang ayaw nating maglingkod sa Diyos, pero pag naalala natin yung once upon a time, kumilos ang ating dakilang Diyos, nagimala ang ating mahal na Panginoon. Panahon na kinakailangan natin, mga minamahal ng kalakasang espiritual, nangungusap ang ating mahal na Panginoon, nananaginip tayo, mga minamahal, kinakausap tayo ng malapang na pinalalakas ang ating mga pananampalataya. Yan po, mga minamahal, kung tayo po ay magpapalaga lang sa paalala ng ating dakilang Diyos, kailanman, sabi, walang sino man sa inyo ang manghihina. Walang sino man sa inyo manglulupaypay. Amen? Nung ako'y nag-worker, mga minamahal, ang kasabayan kong naging manggagawa, umabot po kami ng 140. After crusade sa Luneta, 140 kami na nag-worker. Kaya nga hinati kagad kami ng ating beloved pastor. Tig 70 kami. Tig 70, Group A, Group B. Dumami kagad ang manggagawa dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nakita namin sa Luneta, mga minamahal. Talagang wala nang nakadaig na kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, bukod ang mga bulag nakakita, mga lumpo nakalakad, ang mga ketong ay luminis, mga minamahal, diyan naligtas si Brother Luisito. Magpapakamatay sana doon sa Luneta, doon sa dagat. Nakita niyo yung gawain ng Jesus Miracle Crusade doon sa Quirino Grandstand. Mga minamahal, simula nung siya ay nakinig, nanampalataya, mga minamahal, 1 linggo lang, kuminis ang kanyang balat. Amen. Ngayon, mga minamahal, mangangaral na rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung may isip-isip niyo yan, mga minamahal, sa ating simbahan, sa ating kinagisnang rin, wala kang ang himala na nakita ron. Wala kang naranasan na kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo na naranasan na pinakinggan ka ng Diyos sa panalangin mo. Pero nandun pa rin, simba tayo ng simba. Dito pa kaya, maminamahal, na nasa atin ang ating dakilang Diyos, nasa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si Juan Bautista, mga minamahal, tignan nyo kung mabasa nyo si Juan Bautista. Si Juan Bautista, nung siya'y nakulong, wala nang fellowship. Hindi na siya makadalo dahil kinulong siya. Si Juan Bautista, mga minamahal, isa sa propeta ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, siya ang sinasabi ko sa inyo na Elias na darating. Si Juan Bautista. Pero makita nyo, nung nakulong, nanghina siya. Pati siya nanlupaypay. Bakit? Nung nakulong siya, wala na siyang fellowship, hindi na siya nakadalo. Amen? Pag hindi ka na nakikinig ng salita ng Diyos, tulog-tulog ka. Binabaliwala, manghihina at manghihina ka kahit gaano ka kalakas. Si Juan Bautista na, malakas na sa Diyos yan. Napaka propeta pa ng Diyos yan.
Pero nung siya'y nakulong, wala ng fellowship, hindi na makadalo, nanghina na siya. Pinag-alinlanganan niya na ang ating mahal na Panginoong Kristo. Basahin niyo, Mateo 11, talatang 2 hanggang 5, hindi. Matthew 11, verse 2 hanggang 5. Dito po sa Mateo Kapitulo 11, talatang 2 hanggang 5. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamagitan ng kanyang mga alagad. At sinabi sa kanya, ikaw ba gayaong paririto o hintayin namin ng iba? At sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, magsiparong kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangarinig at nakakikita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nangalalakad, ang mga kitungin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nakaririnig, at ang mga patay ay binabangon, at sa dukha ay pinangangaral ang mabubuting balita. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Bakit pinaalala ng ating pinakamamala pa nung kay Juan Bautista, mga minamahal, ang gawa ng Diyos? Kasi wala na siyang fellowship. Hindi na siya makarinig ng patotoo. Hindi niya na marinig, mga minamahal, na ang bulag nakakita, ang mga pilay nakalakad. Hindi niya na marinig, mga minamahal, ang mga testimonyo ng mga tao na siya'y pinagimalaan na malapon dahil nakakulong na sila. Nakakulong na si Juan Bautista, wala ng fellowship. Ganun, pag hindi ka na dumadalo. Si Juan Bautista, hindi niya sinadya na hindi na siya nakapag-fellowship, hindi sinadya. Kinulong siya. Pinakulong siya ni Herodes. Ang masama, kung ikaw ay malaya, hindi ka naman nakakulong, ayaw mong dumalo, daig mo pa yung nakakulong. Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang taong nakakulong, pero malaya ang isip, daig niya ang taong malaya ang katawan, pero nakakulong ang isip. Tignan niyo yung sinabi ni Dr. Jose Rizal. Ang tao daw nakakulong ang katawan, pero malaya naman ang isip. Daig na yung mga taong malaya ang katawan, pero kulong ang isip. At katulad ng ating kinagis ng reliyon, malaya tayo, napalaya tayo ng mga Pilipino, ng mga may bayaneng Pilipino, napalaya tayo sa mga Kastila, napalaya tayo sa mga Amerikano, napalaya tayo sa mga Hapon. Pero pagkalaya natin sa mga Kastila, sa mga Amerikano, sa mga Hapon, na umalipin sa atin, yung isip natin, nakulong nila. Yung paniniwala natin sa mga graven images, paniniwala natin sa mga rosaryo, paniniwala ng tao sa paulit-ulit na dasal, galing sa mga Kastila, galing sa mga praile, galing sa mga nagdala ng Katoliko sa ating bansa. Kaya kahit nakalaya na tayo physically sa mga Kastila, nakakulong pa rin yung isip natin sa turo nila. Tignan mo pag nagsimba kayo, kahit sa labas na puno-puno hanggang sa labas, doon sa mga rebulto, mga graven images, turo ng Kastila yun. Napalaya tayo physically, pero mentally, spiritually, kulong pa rin ang isip natin. Sabi ng Biblia, ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Hanggang ngayon, nandun pa ang isip ng mga tao ngayon, nasa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya tayo, mga minamahal, pinalaya tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat taglayin po natin, mga minamahal, yung pong himala ng ating dakilang Diyos. Kahit saan tayo pumaroon, kahit mga minamahal, ano ang ginagawa natin, taglayin natin yung kapangyarihan ng Diyos na tayo pinagaling ng mahal na Panginoon, tayo binago ng mahal na Panginoon, tayo pinagimalaan ng ating mahal na Panginoon. Walang manghihina, walang manlulupaypay, katulad ni Juan Bautista. Nanghina siya, nag-alinlangan na siya sa malapan noon. Ikaw ba yung hinihintay namin o meron pa kaming ibang hihintayin? Kasi wala na siyang fellowship eh. Nakakulong na siya, hindi na siya makadalo. Ganon maidulot pag hindi ka na dumadalo. Si Juan Bautista may katwiran, nakakulong siya. Gusto niyang dumalo pero wala siyang magawa. Nakakulong siya. Ang masama, yung malaya ang katawan mo pero ang isip mo naman ang nakakulong, ay tsaka na. Matagal pa naman bumalik ang mahal na Panginoon. At saka na ako dadalo dahil meron akong importanteng gagawin. Nakakulong naman ang isip mo kahit malaya ang katawan mo. Mas daig ka pa ni Dr. Jose Rizal.
Si Dr. Rizal nakakulong yung katawan pero napalaya niya sa pamagitan ng kanyang isip ang buong sambayan ng Pilipino sa mga turo ng mga paring Kastila. Yung ibang mga Kristiyano naman malaya na physically pero nakakulong pa rin ang isip sa mga bagay dito sa lupa, mga material dito sa lupa. Sabi ng Biblia, huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay sa sanlibutan sapagkat wala dyan ang pag-ibig ng Ama. Pag mas iniibig mo ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan, tandaan nyo, ano yung mga bagay dito sa sanlibutan? Yung kapangyarihan, yung kayamanan, lahat, pita ng laman, pita ng mata. Sa Biblia, maminamahal, pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, lahat ng bagay, idadagdag na lang sa iyo. Amen? At ang kauli-ulian na dapat nating alalahanin, sabi ng Biblia, ang kauli-ulian, sabi, remember the Lord's Supper. Alalahanin nyo, mga minamahal, ang banal na hapunan. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi rito, alalahanin natin na kung tayo po ay magkakasala, mga minamahal, at nakakalimutan natin ang kabutihan ng Diyos, alalahanin natin ang dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, at yan ay sa pamagitan ng banal na hapunan. Kaya meron tayong Lord's Supper. Kaya meron tayong ipinagdiriwang na banal na hapunan upang maalala natin ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Amen? Sabi rito, unang Korinto 11, talatang 24 hanggang 26, sabi, mga minamahal, sa tuwing tayo'y kakain at tuwing tayo ay iinom, inaalala natin, mga minamahal, ang kanyang katubusan, ang kanyang kamatayan sa krus, at inaalala natin ang kanyang pagbabalik, ang kanyang pagparito. Kaya natin idinaraos ang banal na hapunan. Basahin natin, unang Korinto 11, 24 hanggang 26. Dito po sa aklat ng unang Korento, kabanatang 11, ang talatay 24 hanggang 26. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Kaya tayo merong banal na hapunan, mga minamahal. Kaya natin idinaraos sa tuwing unang linggo, mga minamahal, ng buwan. Meron tayong banal na hapunan sapagkat sabi ng Biblia, sa tuwing gagawin natin ito ay inaalala natin ang kanyang kamatayan hanggang siya ay dumating. Inaalala natin ang kanyang kamatayan at ang kanyang ikalawang pagparito. Amen. Kapag hindi tayo makikibahagi sa banal na hapunan, hindi nyo inaalala ang kanyang kamatayan at hindi nyo inaalala ang kanyang ikalawang pagparito. Pagparito ng Panginoon, hindi ka rin niya aalalahanin. Kaya wag na wag kayong hindi isasalo sa banal na hapunan. Pag hindi kayo sumasalo sa banal na hapunan, mawawala kayo sa isipan ng Diyos. Hindi niya kayo maaalala. Amen? Hindi niya kayo kikilalanin. Kaya nga sabi ng Biblia, hindi ang bawat tumatawag sa akin Panginoon ay papasok sa kanyang kaharian, kundi yaon lamang gumaganap ng kanyang banal na kalooban. Darating ang araw, sasabihin ng mga tao, Panginoon, naglingkod kami. Panginoon, kami nagpagaling ng mga karamdaman, nagpalayas ng demonyo. Pero sabi ng Malap, hindi ko kayo naalala. Hindi ko kayo kilala. Kasi isa sa pagkakamali mo, hindi ka nakabahagi sa banal na hapunan. Pag sinasadya mo, sabi wag mong sasadyain. Pag sinasadya mong hindi ka nakikibahagi sa banal na hapunan, kalilimutan ka ng Diyos. Mawawalan ka ng kabahagi sa Kanya. Sabi sa tuwing kayo kakain at iinom sa saro, ay ipinapahayag nyo
ang kanyang kamatayan hanggang sa dumating siya. Inaalala natin ang kanyang kamatayan at inaalala natin ang kanyang pagparito. Kapag hindi ka sasalo sa banal na hapunan, mabubura ang alaala mo sa Diyos. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Minsan pa, maminamal, tumayo po tayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon para muli po natin alalahanin, mga minamahal, ang kamatayan ng ating dakilang Diyos sa krus, kung paano tayo iniligtas, mga minamahal, sa ating mga kasalanan habang tayo po'y umaawit. It's so good to remember. Kung meron tayong bisita, meron tayong baguhan, akayin niyo po sa unahan, mga minamahal, upang makatanggap sa ating dakilang Diyos. Awitin natin ang awiting, it's so good to remember. Kindly, kung may mga bisita, akayin natin sa unahan. Hallelujah. Your goodness, oh God. It's so good to remember. Habang ipinamimigay natin ang tinapay, maminamahal, simbolo ng katawan ng ating dakilang Diyos na nagkatawang tao, ang ating mahal na Panginoong Kristo. You save my soul and heal my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh so good to remember. Habang inaawit natin ito, maminamahal, lumingi tayo ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magsisipo tayo, mga minamahal, upang maging karapat dapat tayo maging kabahagi sa banal na hapunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Your goodness, oh God. You save my soul and heal my broken body. You came to die just to set me free. So good to remember your goodness, oh God. You save my soul and heal my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh kay gandang alalahanin, ang kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, ang kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, alalahanin ang
Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, alalahanin kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay ganda alalahanin at kabutihan ng Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay ganda alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay ganda alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay ganda alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah, Jesus. Bago tayo makabahagi sa banal na hapunan, nadinig ko pong magsisipo tayo. Mga minamahal, tandaan niyo po kung paano tayo iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iniwanan niya ang kanyang magarang trono. Iniwanan niya ang kanyang kapangyarihan, mga minamahal. Siya'y nagkatawang tao. Nabayubay sa krus. Gusto niyang iligtas tayo, mga minamahal. Gusto niya wag tayong mapunta sa impyerno, mga minamahal. Gusto niya lahat tayo makapiling niya sa langit. Magmana ng buhay na walang hanggan. Habang buhat-buhat niya ang mabigat na krus, nadadapa siya, mga minamahal. Gusto niyang bitawan. Inaalala niya tayo. Nasa isip niya tayo. Siya, tayo ang laman ng isip ng mahal na Panginoon. Kaya nagawa ng ating dakilang Diyos makarating sa bundok ng Kalbaryo kahit napakataas, kahit bako-bako, kahit napakahirap. Ngunit nasa isip niya tayo, mga minamahal. Walang ibang laman ng isip ng ating Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, kundi tayong lahat upang tayo may maligtas. Hallelujah!
kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, bigyan ng alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Bago tayo dumako sa banalapunan, mga minamahal, hiniling ko pong magsisipo tayo. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kailanman hindi magkakaroon ng kaugnayan ang isang makasalanan sa ating kabanal-banalang Diyos. Ngunit kung siya'y magsisisi, sabi ng banal na kasulatan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya magsisipo tayo, mga minamahal, bago tayo dumako sa banalapunan. Hiniling ko pong magsisi tayo, manalangin tayo sa ating dakilang Diyos. Opo, dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami. Minsan nakakalimutan po namin ang aming mga tungkulin bilang mga anak mo. Ngunit kami po'y narito pumabalik sa iyo, Mahal na Panginoon, humingi na kapatawaran. Patawarin mo po kami, dakilang Diyos. Igawad mo po yung masaganang pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Gawin mo po kaming karapat-dapat, Mahal na Panginoon, na makabahagi sa banal na hapunan, Mahal na Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kalikuan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabing Amen. Kindly, maminamalawakan po natin ang tinapay. Ito pong tinapay, sinabi ng Biblia, ito po yung nagsisimbolo ng katawan ng Mahal na Panginoon. Ang dalisay na katawan ng Mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, ang katawang ito ang nagkadurog-durog, nagkawasak-wasak. Kung mababasa niyo ang Biblia, mga minamahal, ang anyo ng ating dakilang Diyos na nagkatawang tao, nagmistulang basahang gula-gulanit, talagang hindi makilalang katawan. Hallelujah! Hawakan natin ang tinapay, mga minamahal. Sinabi ng unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 24, sabi po rito, nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol na sinasabi, ito ang aking katawan, na pinagputol-putulan dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo kakain sa pag-alaala sa akin. Kainin natin. Hawakan natin ang saro, mga minamahal. Sinabi ng talatang 25, gayon din naman hinawakan ng saro na pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin nyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin ang sabay-sabay. Damin natin ang presensya ng Mahal na Panginoon. Hallelujah!
ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang pinayubay. Yan ang katawang tuminis. Ito ay aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ay aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo makiisa. Yan ang dugong tumigis upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo sa krus ng Kalbaryo ay tumigis. Oh, ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na buhay. Mga minamahal, samantalin po natin, sama-sama nating idulog sa ating dakilang Diyos ang lahat ng ating kahilingan, ang ating mga pangailangan, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng kanyang pagkamatay at pagkabuhay na maguli hanggang ngayon nararanasan natin sa pamagitan ng kagalingan at na tinatanggap natin sa tuwing tayo po ay mananalangin sa kanya. Mga minamahal, sama-sama nating idalangin ano man ang inyong mga kahilingan, ano man ang inyong mga pangailangan, ano man po ang ating mga problema, ano man ang ating mga pangailangan, pinansyal, material. Lahat tayo manalangin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapanginoon, narito po mga minamahal mo mga anak na tinubos sa krus ng Kalbaryo. Narito, sama-sama po naming idinadalangin ang lahat ng aming mga kahilingan, mga taglay na karamdaman, ang aming mga problema, malapang mga pangailangan pinansyal, lahat ng mga sakit karamdaman, iunat mo po yung mapagpalat makapangyarihan kamay. Hipuin mo po ang bawat isa sa amin na may taglay na karamdaman. Pagalingin mo po kami, malapanginoon. Hallelujah.
Hallelujah. Lutasin mo ang kalma problema, malapang natigit sa lahat. Abutin mo, anuman po kalma pangailangan, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat magsabing Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo. Banggitin niyo po ang mga pangalan ng sakit, karamdaman, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga karamdaman, demonyo, mga kahirapan, pangailangan mga pinansyal, lumayas kayo sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus, lahat ng gawa ng kalaban, alinlangan, demons of unbelief and doubts, bisyo, lumayas kayo sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus, demons of infirmities and diseases, lahat ng sakit, karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, panghihina, panupaypay. Hallelujah! Mga bisyo, lumayas kayo sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Vices began. Problem be solved in the name of Jesus. Panghihina, panupaypay, kahirapan. Lumayas kayo sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bless us, O Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal. Sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo po ay tumatalon. Nasa Lucas 6:23, maminamahal, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos sa katugunan natin madalangin. Mga minamahal, sabay-sabay sumigaw habang tayo tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. At mga minamahal, bago ko po ibibigay sa ating MC, kukuha po tayo ng ating pong special love offering, maminamahal. Ang pinaka-priority natin, maminamahal, yung ating pong ipinagagawang riser, maminamahal. Gagawa po tayo ng riser magkabila. Ito, tatanggalin po natin yan. Yung dating IT, tatanggalin po natin, lalagyan natin ng hagdan yan. Maminamahal, pinakaharang po pag may baha. Ganon din sa kabila, maminamahal, pinakaharang po, magagawa tayo ng riser dyan. Yung ating pinag-aambag-ambag, maminamahal, ay talagang kulang. Kaya tayo po ay mag-ambagan, maminamahal, sapagkat malapit na naman magtag-ulan. Kung di ako nagkakamali, 1 buwan na lang, tag-ulan na naman para hindi po tayo nahadlangan sa ating pagsamba. Kaya ang gawin nyo, maminamahal, kung tayo po ay maghuhulog, ilagay nyo sa sobre, lagay nyo o kaya ibalutin nyo ng papel. Kung yan po ay para sa ating construction, para sa special offering, para sa semento, para sa ating pong kailangan pa dyan sa construction, maminamahal, ilagay nyo po para specific, para maitabi natin. At kung ito naman ay para sa ating pong monthly, maminamahal na bayarin sa kuryente, sa tubig, at sa ating pastoral house, ihulog nyo na lang po, wag nyo na lang ilagay sa sobre, yung lang para sa construction lang po, para maitabi po natin yan. Dahil last week, wala pong naliko, maminamahal, kaya nga, talagang hindi natin matapos-tapos ang ating pong construction sapagkat kulang po ng ating construction supply. Kulang po tayo ng semento, kulang po tayo, maminamahal, ng mga materyales para sa ating pinagagawang riser. Ito po'y ginagawa natin para sa inyo yan, maminamahal. Sa inyo po yan, kami po'y tagapangasiwa lang. Kayo ang may-ari nito, maminamahal. Anytime ililipat kami sa ibang lugar, ililipat kami sa ibang outstation, kayo ay taga rito pa rin, narito pa rin kayo, kaya hindi po para sa amin yan. Para sa inyo lang, kami po lang ay tagapangasiwa. Kaya kukuha po tayo ng special love offering, ulit ko, lagyan nyo ng specific, kung yan ay para sa construction supply, ilagay nyo sa papel, balutin nyo ng papel for construction. At kung yan ay love offering para sa kuryente, sa tubig natin, katulad ng mga kapatiran po natin na meron pasanin sa ating pong monthly offering, sa ating inulugang pastoral house, nagbibigay po sila. Kaya ibigay nyo na rin po yan, maminamahal, para mabayaran po natin yung ating monthly na obligation, maminamahal, sa ating gawain sa lugar na ito. Akin pong tinatawagan ating beloved brother Wilfredo, kung gising na. Okay na? Ipanalangin pong ating special love offering para sa ating pong pangangailangan sa ating love offering, special love offering. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, beloved, on the preacher, Boy Kaloya.
Dakilo namin, Ama, sa palang pinakamamahal na Jesus, na ito kami sa pagkalong special offering, mga Pinoon. Mga Pinoon, pagpalain mo lahat ng makakalo, mga Pinoon, magkalimpiyas sa mga Pinoon, sa wala may pagkalog, gawa ng kabalaan, ipagpalain ang susunod makabigay. Diyos sa mo dalangin sa Matis Pasas. Hallelujah, Pastor Lord. Amen. God bless you po, mami na mahal. Tayo ay magbigay upang tayo'y pagpalain. Ating sundin ang nagutos sa atin. God, Brother Lando. At handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Tayo ay magbigay upang tayo'y pagpalain. Ating sundin ang nagutos sa atin. Ikapo at handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Tayo ay magbigay upang tayo'y magpalain. Ating sundin ang nagutos sa atin. Ikapo at handog aking ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Amen. Praise God. Puri po ating Panginoon Jesus. God bless po. Translated singers, that just po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. And praise God. God bless po ating Mirador din Picture, Boy Kaluya, sa ating napag-aralan Ebanghelyo ng Kaligtasan. Praise God. At patuloy po tayo manam sa ating announcement para po sa ating minamalang baguhan. Patuloy po ating pananambahan dito po sa ating pastoral house. Mayroon po tayong 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na maaari po natin madaluhan. Tuwing araw po na Miyerkules, minamahal, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po yung Biyernes, overnight prayer po ito, minamahal, nagsisimula po yan ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng linggo, katulad kanina, minamahal, nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga, nagtatapos po tayo ng ganitong oras, tuwing araw po yan ng linggo. Yan po ating regular, minamahal na oras sa ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Huwag natin kaliligtan, minamahal yung ating Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito, minamahal alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po ng gabi sa Facebook po, mapanood po natin, minamahal ang Jesus Miracle Hour. At yung ating television program naman po, Dako ng Maynila, nasa PTV Channel 4. Alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po ng ating gabi. Every other Saturday po ito, minamahal, kung mayroon kagabi, Sabado, sa susunod na Sabado, wala po. So yung susunod na Sabado, magkakaroon po. Every other Saturday po, yung ating programa po sa PTV Channel 4. Ganun din po oras, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng ating gabi. Kapag yung ating radyo program po sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talhapitan natin mga radyo sa AM band po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng ating gabi. Yan po, minamahal ating may schedule, ating programa sa radyo, television, yung ating Jesus Miracle Hour sa Facebook po. Minamahal, yung ating regular na pananambahan po dito sa ating pastoral house. Praise God. Mayroon po tayo lihas, sa ibig palihas, may lihas po. Meron din po counseling, may mga katanungan po minahal patungkol sa paglilingkod sa ating Pinapain ni Jesus. Mangyari lumapit lamang sa ating pictures area. Andiyan po ating beloved ordained preacher. Nakahanda po siya na kayo po ay kayang paglingkuran. Napakahalaga po minahal patungkol sa spiritual, minamahal sa ating beloved ordained preacher po tayo magtanong. Dahil kung sa katabi lamang natin nagtatanong, minahal maaaring kumisa nagkakamali ng payo sa atin. Kahit doon po sa nakakaalam, sa ating beloved ordained preacher, lumapit lamang sa preacher's area. Andiyan po ating beloved ordained preacher, upang maliwanagan po tayo sa paraan na ating paglilingkod sa ating pinuhalapay ni Jesus. Amen. Praise God. So magpapalihas po, minamahal, nangyari kayo pa lamang, makipagkaunayan na kayo sa mahalapay noon. Pagdating po sa harapan, tuloy-tuloy na po yung ating paglilihan. Amen. May bautismo po. Sa hindi pa na bautismo, may bautismo po tayo at libre po yung bautismo po rito at yung damit na suot-suot po rin, hindi po nababasa yan. Na meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Kaya sa mga willing magpabautismo, mamaya po may magpapaliwanag po sa inyo, minamahal, praise God. At pagtapos natin closing prayer sa po ng beloved choir, meron po tayong meeting.
Meron po sa kaunting pag-uusapan po. Kaya beloved choir, wala muna po uwi. Pagkatapos po nyo makapag-break, may meeting po tayo, may kaunting pag-uusapan, mahalagang pag-uusapan po, patungkol po sa gawain ng ating pinuhalapay ni Jesus. Amen. Praise God. Kung wala na po, minamahal, additional announcement, ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinapay ni Jesus at tinatapos sa matagumpay na pananambahan sa araw na ito. Maging sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay, panalangin na rin po ito. Ating beloved worker, Father Paulo Bondok. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando Montilla. Tayo po'y manalangin sa ating closing prayer. Tayo po'y sama-samang dumalangin. Dakilang Diyos, amang banal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa tagumpay ng banal na gawain na yung pong nilang isang pinagpala ang sa araw na ito, Diyos, na muli mo kami sinamahan at na aming nakasama ang aming mga minamalang kapatiran na o Diyos na nagpapahalaga, ipinagtatrabaho, na may takot, na tapanginginig ang bawat kaligtasan. Malapay salamat po sa paglagis mo po simula kanina sa mga papuring awitin, mga joyful solemn. So salamat o Diyos sa mga napakinggan namin, mga himala, mga signs, wonders, and miracles, sa mga pinagpalang patotoo. Salamat din po Diyos sa bawat awiting handog ng bawat choir na tunay na tinanggap mo pong muli ang bawat papuring awitin na ito'y naging mabangong samyo sa kalangitan, o Diyos. Salamat malapay noon. At gano'n din po salamat, o Diyos, sa mga banal mong salita naming napakinggan na pag-aralan, na dinala po ni mga ngaral, siyang pagkaing espiritual malapay noon. Salamat po maging sa aming natapos na pag-take ng Holy Supper malapay noon. Salamat sa revival ng aming pananampalataya. Muli, isang buwan na namang kalakasang espiritual ang ipinagkaloob mo malapay noon. At kung papaano mo po idinakong payapa, ligtas ang lahat ng mga anak mo sa lugar na ito, sa amin po pasamantalang pag-iwahiwalay, ingatan mo pong lahat ng maglalakbay. Sila'y makarating nawa ng payapa, ligtas. Especially po, ingatan mo ng nakasingle motor, nagdadrive na four wheels, mga tatawid sa pedestrian lane, mga magko-commute. Ingatan mong lahat ng mga anak mo makarating maluwalhati, ligtas sa kalang tahanan. Itong aming samo dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen.